Pakinggan natin si Lord. Come on, come on, come on, come on. The best clap of praise. Woo! Jesus, we give you praise. Come on. God, we thank you, Panginoon, for your presence. We do believe, Panginoon, hindi ka pa tapos this afternoon. Punuin mo kami, Panginoon, this afternoon. And Lord, we declare your victory upon this place, upon our lives. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Bago ka umupo, pwede bang lumapit ka sa 5 tao? Sabihin mo sa 5 tao, You look great today. You look great today. Come on. 5 tao. Woo! You look great today. Praise God. Thank you, Lord. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po kayo? Praise God. Magandang gabi po at hapon, umaga, kung nasaan man kayo nanonood sa online. Sabihin po natin ang Luke 4:18 and 19, sabay-sabay. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Sige po. The acceptable year of the Lord, our God is Jesus. He is the anointed one. Sabihin naman po natin ating J1 culture, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Ayan. Gusto ko lang pong i-recognize ang ating pong mga newcomers. Ayan. Yeah. I would like to recognize po ang family po ni Brother Robert. Siyempre, yan. Makikita yung nga po si Brother Robert. Si Sis Ann. Sige nga, makikita nyo. Yung 2 nilang anak, nandun ata sa kids eh. But sila po ay aking kapitbahay. Yan, nakakatuwa. Nandito sila. Kamayan naman natin. Leaders, come on. Welcome, welcome po. Yan, welcome po. Welcome, welcome po. At syempre, thank you Lord. Ayan. Welcome po. At syempre, gusto ko rin i-recognize si Lethal. Come on, makikita yun. Can you stand up? Ayan. Welcome. Come on, can we just give him a hand? Come on. I-shake naman natin yung hand niya. At welcome naman natin si Lethal. Come on. Welcome, welcome. Ayan. Praise God. Sino pong excited this afternoon? Ayan.
Gusto ko rin pong i-welcome lahat po ng nanonood sa online. At kung kayo po ay nanonood, welcome po sa Jesus the Anointed One Church of Edmonton. My name is Pastor Ernest and I'm the head pastor of this church. By God's grace, I'm with my wife right now and we have one beautiful kid. Nakakatuwa naman si Lord. Sino pong excited this afternoon? John 16:23. I just want to share to you this verse. John 16:23 says, I tell you the truth. You will ask the Father directly. He will grant your request because you use my name. Verse 24 says, you haven't done this before. Ask using my name, and you will receive. And you will have abundant joy. Diyos po ang mapapurihan sa pagkabasa po ng kanyang salita. My title for today, gusto ko pong i-share sa inyo, the keys to have answered prayers. Who among you right now, meron kang pinagpe-pray sa Panginoon? Who among you right now, gusto mong magkaroon ng kasagutan ng iyong panalangin? Of course, right? Ayaw natin na nananalangin tayo sa Panginoon at hindi tayo sinasagot. Kung hindi sinasagot, mayroong something na problem. Bakit hindi nasasagot ang iyong prayers? But right now, I just want to share to you, there are keys. Sabi natin keys. Merong susi po sa lahat po ng ating mga pinapanalangin para ito ay masagot ng Panginoon. Sino po dito gusto ng kasagutan? Pumalakpak kay Lord. The Bible is very clear that God called us to pray. Actually, ang prayer po as a Christian, it must be a lifestyle. Right? God called us to pray. 1 Thessalonians 5:17, it says here, never stop praying. Never stop praying. I just want to ask you, kamusta po ang ating prayer life? How is your prayer life? The question is, Pastor, if God wants us to pray, why my prayers are not getting answered until now? Maybe this is one of your question. Bakit until now, God? Bakit until now, Pastor, I always pray. Yes, never stop praying. I always pray. But hindi ko ramdam na sinasagot ni Lord ang aking prayer. Maybe yan ang iyong question. Nakakalungkot pong dahilan dahil madami po ang tumigil ng manalangin. Unang reason why they stop praying. Dahil wala naman nangyayari. Maybe you are here and you have a lots of prayer lists. Ang dami mong pinapanalangin pero bakit ganon? Hindi nasasagot ni Lord ang aking prayers. Bakit pa magpe-pray, wala namang nangyayari? Right? Sino pong nakaka-relate? Kaya many of Christians, hindi na consistent mag-pray. At marami ang na-discourage na. Meron po akong sasabihin sa inyo, just because God is silent, it doesn't mean He is absent. Uulitin ko po, just because God is silent, it doesn't mean God is absent. Hindi porket tahimik si Lord, wala na siya. Pwedeng behind the scene may ginagawa si Lord. Hindi mo lang kita. Kasi si Lord, kita niya lahat. Tayo mga tao, hindi natin kita lahat. Ang nakikita lang natin, ito. Pero si Lord, kita niya lahat. Yung pupuntahan mo, kita ni Lord. Bago mo puntahan ang isang bagay, bago mo puntahan ang future, nandun na ang Panginoon. Kaya huwag ka nang mag-alala, kapatid. Dahil bago pa dumating ang future mo, nandun na ang Panginoon. Can I hear an amen? Gusto ko tong sinabi ni Bill Hybels. Sabi niya, if the request is wrong, God says no. If the timing is wrong, God says slow. But if you are wrong, God says, grow. If the request is right, the timing is right,
And you are right. God says, go. Ano po? Naalala ko nung nag-pray si Jesus eh. Sinabi ni Jesus, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but your will be done. Yan po ang sinabi ni Jesus nung siya ay papako sa cross. Pero siya po ba ay sinagot ni Father God? Sinagot ba siya? No, hindi po siya sinagot. Alam niyo po, may mga times na hindi ka sasagutin ni Lord ng yes. And praise God. Alam niyo po, when God says yes, praise Him. When God says no, trust Him. Uulitin ko. When God says yes into your prayers, praise Him. When God says no, trust Him. Ano, pagkatiwalaan natin ng Panginoon, kung may sasabihin siyang no, or probably, pwedeng not yet. Wag muna, hindi muna, dahil hindi ka pa handa. Meron pa kasing nagsabi, sabi niya, Pastor, kailangan ko na. Ang tagal-tagal ko na humihingi ng asawa. Iyak siya ng iyak. Ang tagal na sino po dito wala pang asawa? Sino po dito naghahanap ng asawa? Ayan. Alam niyo po, umiiyak siya, Pastor, ang tagal-tagal ko na. Inihintay ko magkaroon ako ng asawa. Gusto ko na talaga. Teka, ilang taon ka na ba? 6 years old. Hindi pa timing. Ano po? Pero kung 56 ka na, it's time. Expired na. Pero wala dito noon. Ano po? Sa biyaya naman ni Lord, ano po, yung mga naghahanap dito I think nakatagpo na. At kung yung iba dito, sino ba dito mga singles? Ayan. Kitang-kita naman. Malapit na po ang Hearts Day. 2 months na lang. Biyaya ni Lord, magkakaroon din ng partner. Amen? Amen. All of us, alam niyo po, all of us, I do believe, lahat tayo, gusto nating marinig ng Panginoon ang ating mga dalangin. Kaya naman tayo nagpe-pray. Gusto natin, Lord, naniniwala ko na naririnig mo ang aking prayers. Amen? And this afternoon, we will learn what the Bible tells us about having an answered prayer. Are you excited? Meron po akong 7 keys. Huwag niyo po itong kakalimutan. 7 keys to have answered prayer. Number 1, the first key. You must have a true relationship with God. Kung gusto mo talagang masagot ng Panginoon ang iyong prayer, you must have a true relationship with God. By the way, pag ang Lord ay sumagot, meron niyang yes, merong no, merong not yet. Hindi porket na nag-pray ka, sabi ko nga kanina, o pwedeng sabihin sa'yo ni Lord, no. Pero pagkatiwalaan mo siya. Kapag sinabi niyang no. Pag naman sinabi ng not yet, pagkatiwalaan mo rin siya. Dahil the best pa rin ang timing ng Panginoon. Amen. Amen. If you really want na ang iyong prayer ay masagot ng Panginoon, you must have a true relationship with the Lord. We must understand that knowing God is different from having a personal relationship with Him. Iba yung kilala mo si Lord, iba yung meron kayong relasyon personally. Can I hear an amen? Iba yung magkakilala lang kami ni Brother John G. Sige, makikita yung Brother John G. Iba yung magkakilala lang kami ni Brother John G. Sige, makikiupo na. Iba yung magkakilala lang kami. Iba yung magkasama kami sa bahay. Alam ko yung paborito niya. Alam niyo po, ganun din sa Panginoon. Most of the time, I know God. But the question is, do you have a personal relationship with the Lord? Kasi kapag ka may personal relationship ka sa Panginoon, alam mo kung anong ayaw ni Lord. Amen? Kasi close kayo eh. May personal relationship kayo. And I do believe sa mga mag-asawa dito, kayo dito ay merong personal relationship sa bawat isa. Amen? Meron kayong matinding intimacy. Ba't parang wala atang mag-asawa ditong may intimacy? Ano po? Praise God.
We must understand that knowing God is different from having a personal relationship. Pastor, paano ba magkaroon ng personal relationship with the Lord? Ayan na. Paano nga ba? Unang-una po, naputol kasi ang relationship ng tao at ng Diyos simula nang dumating ang kasalanan. After suwayin ni Adan at ni Eva ang Panginoon, may namatay. Sabi natin namatay. At ang namatay po doon ay hindi naman yung physical body. Ang namatay po doon ay yung spiritual, which is yung po ang nagdudugtong sa tao at sa Diyos. Pero alam niyo po, ang Diyos ay napakabuti. Lahat po tayo dito nagkasala. Sino po dito hindi nagkasala? Every one of us. Eh, malinaw na malinaw po sinabi sa Bible eh. Oh, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang nakaabot sa kabanalan ng Panginoon. Amen? Mukha bang nagkasala yung katabi mo? Mukhang guilty? Including me po. Lahat po tayo dito nagkasala. At yun po ang naging dahilan kung bakit nahiwalay tayo sa Panginoon. Dahil ng kasalanan. Eh paano yung pastor may kasalanan ako? Ibig sabihin ba hiwalay ako sa Panginoon? Yes. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil mahal tayo ni Lord, kahit tayo nagkasala, siya na ang gumawa ng paraan para muling na magdugtong ang nawalang relationship. Sino gustong muling magdugtong ang relationship niyo ni Lord? Amen. At anong ginawa ni Jesus? Si Jesus po ay napako sa cross, binayaran na ating kasalanan. At dahil doon, kung tayo'y sasampalataya at kung maniniwala tayo sa ginawa ni Jesus sa cross, siya ay namatay at muling nabuhay. Kung ikaw ay maniniwala at tatanggapin mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at maliban doon, meron kang personal relationship sa Panginoon. Naiintindihan niyo po ba? O mabilis? Eh pastor, anong gagawin ko para magkaroon ako ng relationship with the Lord? Unang-una, letter A. ABC to eh. Letter A, you must admit that you are a sinner. You must admit, Lord, I am a sinner. At hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Letter B, you must believe on what Jesus did on the cross. And letter C, you must commit yourself to God. You must commit, starting today, Lord, I commit my life to you. And there, after that, magkakaroon ka ng relationship ulit sa Panginoon. ABC po yan. Admit that you are a sinner, believe on what Jesus did on the cross, and letter C, commit. Sabihin natin commit. Ito po ang pinaka-importante, you commit. Once you commit, sino po dito mga may asawa na? Taas ang kamay. Okay. Once you commit, kapag ikaw ay nag-commit nung ikaw ay nag-commit sa iyong asawa, sinabi mo na, sa iyo na ako. Right? Sa iyo na ako. At hindi ka na titingin pa sa iba. Can I hear an amen? Dahil nag-commit ka na. Alam niyo po, kapag ka nag-commit tayo sa Panginoon, may mga bagay talaga na hindi mo na gagawin. Na dati, nung ikay single, okay lang makimingle. Right? Pero kapag ka nag-commit ka na, iba na yun. Iba na usapan yun. Nag-commit ka na eh. At yun din po ang gusto ng Panginoon. Once we commit our lives to God, Lord, I commit my life to you. And Lord, nagde-decision ako. Kasi po, the true meaning of love is you decide. Nagde-decision ako. Your love into your spouse is not based on your emotion. Hindi to base sa iyong emosyon, ay hindi ko feel siyang mahalin ngayon. Makaalis muna sa bahay. No! Hindi pa pwede. Dahil nag-commit ka. Ganon din po kay Lord. Right now, I just want to invite you into a prayer. Lahat po tayo, can we just close our eyes? And just put your right hand into your chest. Put your right hand into your chest. And right now, I just want to invite you in this prayer of acceptance. Just repeat after me. Say, Jesus, I come to you. I admit
that I am a sinner. I admit that I am lost and broken. Jesus, I believe on what you did on the cross for me. I open my heart. I accept you as my Lord and Savior. Jesus, from this day, I commit my life to you and use me for your glory. This I pray in Jesus' name. Amen. Can we give God the best clap? Praise God. James 4 verse 8, it says here, come near to God and He will come near to you. Most of the time, iniisip ng iba, hihintayin ko si Lord. Hihintayin ko si Lord lumapit sa akin. Pero alam niyo po, hindi dapat pala ganon. Kundi ang Panginoon pala, hinihintay lang tayo lumapit. Lumapit tayo sa Kanya. Yan pala ang Panginoon. Hinihintay ka lang palang lumapit ka. Dahil si Lord handang-handa kang yakapin, kapatid. Pastor, ang layo ko. Yes, maybe you feel malayo ka sa Panginoon. Pero si Lord, He's just one call away. Come near to God and He will come near to you. So the first step, ikaw pala ang magpo-first step para lumapit kay Lord. And coming near to God is intentional. Every day, we have a choice to make. Pwede kang lumapit sa Panginoon, pwede ka rin lumayo. But I pray, dumating tayo sa pagkakataon na, Lord, ayoko nang lumayo sa iyo. I pray, dumating tayo sa pagkakataon, Panginoon, hindi ko kayang malayo sa iyo. Can I hear an amen? God wants to have a personal relationship with you. Matthew 6 verse 9, Jesus said, this then is how you should pray. Ito ang sinabi ni Jesus. Ito ang tinuro ni Jesus. Hindi po ito formula. Ito ang sinabi ng Panginoon. This is how you pray. Hindi ito yung palagi nating babanggitin. Kundi ito yung pinaka-guide. Ano po? This is how you pray. You should pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Kung makikita niyo po, in this verse, unang-unang sinabi, lumapit kayo kay Father God. Tawagin niyo sino daw? Si Father God. Lumapit kayo as having a relationship. Kung makikita niyo yan, ang pinatutungkulan po niyan is having a relationship with the Lord. Hindi sinabi na, lumapit kayo kay boss. Sabihin niyo, boss, hindi eh. Hindi sinabi na lumapit kayo kay God. Hindi nga God ang sinabi dyan eh. Kundi, ano daw? Father. Kaya kapag lalapit ka kay God, lalapit ka as anak. Lumalapit ka as anak. Amen? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your, ano daw? Your kingdom come. We must understand that our Father is not just Father. He is also the King of Kings and the Lord of Lords. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Prayer is about building a relationship with God. This is the meaning of prayer. It's having a relationship and building relationship with God. Ganun pala yun. When we pray, we must address it. Sabi natin, address it. Kailangan pala kapag mananalangin tayo, doon tayo lalapit kay Father God. Hindi kasi sinabi dito kung kani-kanino tayo lumapit eh. Pakibalik nga po. Sabi ni Jesus, when you pray, lapit kayo kay, ano daw? Kay Father God. Kaya pala kapag mananalangin ka, dapat pala ang simula noon, our Father. Kasi nga, tatay mo na si God. Hindi mo lang siya Diyos, siya ay tatay mo. Can I hear an amen? Address your prayer to Father God. Paano naman, Pastor, yun? Pwede bang manalangin kay Jesus? Kasi may naririnig akong Papa Jesus. Hindi po Papa si Jesus. Ano po? Iba po si Father God, iba po si Jesus. At iba din si Holy Spirit.
Pero sinabi ni Jesus, kapag ka manalangin kayo direkta kay Father God. Naunawaan po ba natin? So nawawala yung misconception na, ay, lapit tayo kay Papa Jesus. No. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, eto, pagka kayo mananalangin, address your prayer to Father God. Paano naman yung kay Jesus, Pastor? John 14:13. Basahin natin. Jesus said, whatever you ask in, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. So saan natin ginagamit yung Jesus? Kung mapapansin ninyo, kapag ka nananalangin tayo, nagsisimula tayo kay Father God, and we sealed our prayer in Jesus. Ayun, yun pala yun. Once you address your prayer to Father God, ang pinakahuli, sasabihin mo lahat ang gusto mo sabihin kay Father God. Ang pinakahuli, Lord, I pray in Jesus' name, Amen. Naunawan po ba natin? Yun pala yun. The name of Jesus Christ, yun po ang pinakaselyo. Yun po ang pinakaselyo ng ating prayers. Jesus encourages us to pray and ask the Father for what we need in His name. Anong kailangan mo right now? May tanong po ako sa inyo, what do you need? What do you need right now? Anong kailangan mo kay Lord? Ngayon, mamaya, mananalangin tayo. You will address your prayer kay Father God and you will seal it in the name of Jesus. Desire ni Father God na masagot ang ating mga prayers. At Jesus teaches us through His Word how to pray correctly. Ito pong tinuturo ko sa inyo is how we pray correctly. In biblical way. Ano po? Kapag kasi hindi tama ang relationship mo kay God, magiging mali din ang paraan ng pagpipray at paglapit mo sa Kanya. Kapag hindi tama ang relasyon mo sa Panginoon, magiging mali din ang the way na pakikipag-usap mo sa Kanya. Imagine this. Balik tayo doon ulit sa verse na yon. Pakita po ulit natin. Our Father in heaven. Hindi sinabi ni Jesus Christ kung kaninong pangalan. Hindi sinabi ni Jesus Christ, Saint John, Saint Peter. Walang sinabi si Jesus Christ na ganon. Hindi sinabi ni Jesus Christ, Mary. We love Mary. We love Mary. Pero hindi kasi yun ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ano nakalagay? Our Father. Ang dami po kasing, right now, ang dami misconception. Nakakalito ngayon, kanina ba talaga tayo lalapit? Sinabi ng Panginoong Hesus, dito lang tayo lalapit kay Father God. At sapat na yon. Kapag hindi tayo lumalapit kay Father God, sinasabi natin, God, hindi ka pa sapat. At napakalaking blasphemy po nun sa Panginoon. Sinasabi natin, Father God, mas makapangyarihan itong mga pangalan na ito kaysa sa iba. Hindi tayo lumalapit kung kani-kaninong pangalan. Lumalapit tayo kay Father God. And this is the truth. Nakakatuwang isipin at tinuruan tayo ng Panginoong Hesus how to pray correctly. Can I hear an amen? Amen. Pastor, ano naman yung ginagawa ni Holy Spirit? Romans 8:26. And the Holy Spirit helps us in our weakness. Sino dito may weakness? Every one of us. We have weakness. Every one of us. For example, we don't know what God wants us to pray. Doon pala tumutulong si Holy Spirit. Doon sa mga weaknesses natin. Kapag dumating ang time, bakit ganun, Pastor? May mga times na hindi ko alam ang ipagpe-pray ko. May mga times na hindi ko alam ang ipagpe-pray ko. Sabi dito, for example, we don't know what God wants us to pray for. But the Holy Spirit prays for us with, with groaning that cannot be expressed in words. Who among you experience na bago ka manalangin o habang nananalangin ka, umiiyak ka na lang? Na wala ka na masabi sa Panginoon, kundi basta humahagulhol ka lang. Alam niya po si Holy Spirit yung tumutulong sa inyo that time. Kaya meron mga tao umiiyak na lang, hindi na nananalangin, kundi umiiyak na lang sila.
Because the Holy Spirit is there. He is helping you while you are praying. Ayun pala yun. Naka-experience na ba kayo na umiiyak kayo habang nananalangin? Amen? Hindi mo na masabi yung gusto mong sabihin sa Panginoon. Basta tumulo na lang yung luha mo. Tapos after mong lumuha, after kang umiyak, after that, okay ka na uli. Ay, salamat Lord. Si Holy Spirit pala ang kasama mo habang nananalangin nun. Ayun pala ang ginagawa ni Holy Spirit. So number 1, make sure you have a personal relationship with the Lord. If you really want your prayers to be answered, number 1, you need to have a relationship with the Lord. At ang relationship, iniingatan po. Amen? Ang relationship with God, iniingatan. Paano naman, Pastor, lalong lumalim ang ating relasyon sa Panginoon? Through His Word? Through prayer? Siyempre, pag lagi mong kausap, di nyo napapansin kung sino laging kausap nyo, nagiging ka-close nyo? Kung sino laging kausap nyo, nakakamukha ninyo? Kung sino laging kausap ninyo, talagang yung bang, alam nyo na agad yung nagkita pa lang kayo, alam nyo na agad yung kiliti, yung gumanon pa lang oh. Alam na agad, may kalokohan di ba? Ganon din sa Panginoon. The more you pray, the more kayo nagiging intimate. At the more na nagkakaroon ng malalim na relasyon sa inyong dalawa. Excited ba kayong lumalim ang relationship nyo kay Lord? Having a personal relationship with the Lord, it is a decision. And right now, I just want to challenge you. Everyone, I just want to challenge you. Ingatan natin ang relasyon natin sa Panginoon. Amen. Number 2, keys to have answered prayer. Number 2, forgive anyone you are holding a grudge against. The second key is to forgive. This is very important. Big deal kay Lord ang forgiveness. Mark 11:24. It says here, I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you've received, it will be yours. Paminsan doon na natatapos ang verse. Pero may kasunod po yung verse 25. Sabihin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. So that your Father in heaven will forgive. Ayun pala yun. Ano po? Ayun pala yun. Hindi pala dapat basta lang mananalangin, kundi, but when you're praying, ano daw first? Forgive anyone you are holding a grudge. Kung meron kang kinagagalitan, abay patawarin mo muna. Ano po? At yun ang nagiging hadlang, unforgiveness and bitterness ay hindrances para hindi marinig ng Diyos ang ating panalangin. Uulitin ko po, ang unforgiveness and bitterness ay mga hindrances para hindi marinig ng Diyos ang ating panalangin. And if you are here, hindi ka pa rin nagpapatawad, I am here to challenge you to forgive. Pastor, I don't want to forgive. Unforgiveness brings a gap or hindrance that blocks the signal between you and God. Yan po ang nagagawa ng unforgiveness. May sasabihin ako sa inyo, ang pinakamasayang tao ay taong nagpatawad. Ang pinakamasayang tao ay taong nagpatawad. If you forgive, you are choosing joy over pain. Choose to be happy. You want to be happy? Forgive. You want to be happy? Ay, grabe. Unforgiveness is a sign of pride. The longer you protect your pride, the lonelier you will be. Aray ko po. Sino po dito handang magpatawad? Grabe po big deal kay Lord ang pagpapatawad. Kung hindi ka raw magpapatawad, ay hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Sino ba tayo para hindi magpatawad? Tayo ay pinatawad lang din. Pastor, si Jesus yun. Si Father God yun, nagpapatawad yun. Hindi naman ako Diyos.
Yun na nga eh. Hindi nga tayo Diyos eh. Yung Diyos nga, pinakamataas sa lahat, nagpatawad. Tayo pa kayang pinakamababa. Can I hear an amen? 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 Kung gusto mong lumungkot, huwag kang magpatawad. Pero kung ako sa'yo, magpapatawad na ako. Ang sarap kayang matutulog ka, wala kang kagalit. Narinig ko na naman naalala ko na naman yung sa mag-asawa eh. May lumapit po sa akin. Hindi ko alam, parang si Ninong Rad ata nagsabi sa akin, Pastor, sa mag-asawa ho, di ba dapat nagpapatawad? Pero sabi kasi sa Bible, wag papalipasin ang gabi nang hindi, or wag papalipasin ang buong araw bago lumubog ang araw nang hindi nagpapatawad. Pastor, joke lang naman to eh, sabi. 3 days na kaming puyat. Anniversary. By the way, sa mga couples po dito, meron po tayong couples night sa February 8. I do believe it's February 8. Magpalista na po kayo. Napakaganda po ng seminar na ito. Yan. Excited ba mga couples dyan? Amen. Attend po tayo. Exciting po ito. Yan po ay may hotel, may food. Meron din po tayong registration. Ano po? Bakit Pastor may registration? Sino po dito nanonood ng Hello Love Again? Sino po dito nagbayad doon? Amen? Sabi ko nga, kung doon nga nakakapagbayad tayo, di how much more pag para sa Lord. Amen? Ito naman ay para sa benefit natin, lalo na sa mga mag-asawa. Amen? Excited ba kayo doon? Amen. Okay. Inutusan tayo ni Jesus magpatawad dahil gusto niya tayong magkaroon ng kasiyahan sa puso at kapayapaan. May mga taong nakasakit sa iyo. Hindi ko alam kung sino yung taong nakasakit sa inyo. Probably ito'y nanay, tatay ninyo, anak ninyo, or probably you have a hurt church. Meron tinatawag po kasing church hurt. Yung bang ang simbahan ang nakasakit sa inyo, maaring nasaktan ko kayo. Ako po yung humihingi ng tawad. Merong mga simbahan na nakasakit sa inyo, humihingi po ako ng tawad sa inyo. Nire-represent ko po in behalf of Christian community. I'm saying sorry. Ano po, hindi po yun si Jesus. Hindi po yun si Jesus. I just wanna say sorry to you. May mga taong nakasakit sa iyo, merong maaari katrabaho mo nakasakit sa iyo. I'm saying sorry. And it's time to forgive. Malapit na po ang Pasko at marapit na rin ang bagong taon. Pero pinakamagandang regalo para sa sarili mo ay yung lumaya ka sa pagkagalit. Amen? Yung bago lumagpas ang 2024, wala ka ng hinanakit, wala ka ng galit. Kasi yung galit, yung hinanakit, yan po ay hindrances para hindi marinig ng Panginoon ang ating prayers. Yung pala yun. Kaya Jesus encouraged us, forgive. Sabi mo sa katabi mo, I forgive you. Praise God. Amen. I forgive you. Sa kabila naman sabi mo, I forgive you too. Amen. Number 3, keys to have answered prayer. Number 3, believe and do not doubt God's power. Dito na ako magtatapos. Believe and do not doubt God's power. James 1:6. But when you pray, you must believe and not doubt at all. Yan po sinabi sa James 1:6. But when you pray, you must, ano daw? You must believe and not doubt at all. Whoever doubt is like a wave in the sea that is driven and blown out by the wind. Ayaw ng Panginoon, tayo nananalangin at hindi tayo naniniwala. Tatak na tatak po sa isip ko nung sinabi sa akin ni Bishop Art, Pastor Ernest, sabi sa akin ni Bishop Art, Pastor Ernest, huwag mong kakalimutan, ang Diyos mo ay makapangyarihan. Gusto ko pong i-remind sa bawat isa sa atin na nandito ngayon, ang Diyos natin is powerful God.
Ang Diyos natin ay hindi pipitsuging Diyos. Ang Diyos natin ay sumasagot sa ating panalangin. Ang Diyos natin ay buhay. Palakpakan natin si Lord. Kanina habang nagwo-worship tayo, sabi ko, Lord, you are here. Sino po dito ang ramdam niya yung presence ni Lord? Yung kinikilabutan ka? Alam niyo kasi ang Diyos natin ay buhay. And He is here. Gusto niya sabihin sa iyo, anak, nandito ako. Nandito ako. Huwag kang magduda sa kaya kong gawin sa iyo. Kapag ka pinag-pray mo na kay Lord, ibigay mo na kay Lord. Wag mo nang pagdudahan. Mananalangin ka na lang din. Mananampalataya ka na lang din. Magdududa ka pa. Right? Mas mabuti pang hindi na manalangin kung magdududa ka lang. Pero sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, but when you pray, you must believe and not doubt at all. Dahil may totoo kang relasyon sa Panginoon, kilalanin mo palalo kung sino siya. Dahil may relationship ka kay God, kilalanin mo palalo kung sino si God. Paano ba makikilala si God? Babalik at babalik lang tayo dito through His Word. Through His Word. Ano po? Anong gagawin ko, pastor, kapag ka nagdududa na naman ako? Kasi may mga times talaga, hindi natin maiiwasan na nagdududa pa rin tayo. Kahit na ayaw ni Lord. Anong gagawin ko, pastor? Find a word. Sabihin natin, find. Find a word of God about what you are praying for so that you can understand the God's heart on that matter. Ano mang pinapanalangin mo, humanap ka sa Biblia na promises ng Panginoon about sa iyong hinihingi sa Kanya. Halimbawa, ang hinihingi mo kagalingan. Sino po dito merong gusto ng kagalingan? May sakit dito. Gusto mo ng kagalingan. Ano sinabi ng Panginoon? By His stripes, you are... Ang sinasabi mo, ang pinagpe-pray mo, Lord, kailangan po namin, Panginoon, wala na po kaming pera. Anong sinabi ng Panginoon? He is our great provider. Humanap ka sa Bible na promise ni Lord at yun ang panghawakan mo, pastor. Bakit ko naman gagawin yan? Hindi nga ako nagbabasa eh. Right now, I want to challenge you. Lagi tayong kumuha ng promises ni Lord. Ito ang panghawakan natin. Mamaya malalaman natin. After you find or found a word of God, declare it. Sabihin natin, declare. You know what? There's a power when you declare. Kung anong dinedeclare mo, yan ang pupunta sa'yo. Kami pong mag-asawa, nasanay na kami. Kapag may na-declare kaming negative, ine-erase namin, kinakat namin. Lord, hindi namin tinatanggap yon. Lord, sorry na nasabi namin yung negative na yon. Why? Whatever you declare, you possess it. Ano po, kung ano sinasabi mo, yun talaga mangyayari. Yan ang sinasabi mo eh. Because the Bible said, life and death is in the power of our... So, yung prayer natin, yung sinasabi natin is very powerful. Kaya be careful sa mga sasabihin natin. Maaari may nasabi na tayong negative, huwag natin tanggapin. Kung mayroong nangyayari na sitwasyon sa atin na negative, huwag mo nang sabihin. Imbis na sabihin mo, ipanalangin natin. Amen? Kaya kapag ka dumadating ang time, kaming dalawa mag-asawa, Lord, sorry nasabi namin yon. Lord, sorry nasabi namin yon. Lord, we reverse it into blessing. Can I hear an amen? Declare the promises and the word of God. When we declare God's word, we declare God's will. Kapag ka dinedeklara mo ang salita ng Panginoon, ang promises ni Lord, you're declaring ang will ni Lord. Pastor, saan ko ba makikita yan sa Bible? Alam niyo po, bakit natin pangahawakan ang salita ni Lord? Bakit natin pangahawakan ang promises ng Panginoon? Hebrews 10:23. It says here, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His. Now, kung kakaunti ang promise na hawak mo right now, or kung ngayon wala ka promise na pinangahawakan sa Panginoon, it's time for you.
Maghanap ka ng promises ni Lord na panghahawakan mo. Yes, Pastor. Ano bang promise na po pwede kong panghawakan? Kasi right now, yung sitwasyon ko, Pastor, hindi ko alam kung may future pa ba talaga na maganda ako eh. Alam niyo po sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ang plano ni Lord sa iyo, kapatid, napakaganda. Kaya kung hindi mo pa nakikita, hindi pa tapos si Lord. Amen? Ang sinabi po dito sa Bible, sa Hebrews 10:23, "For God can be trusted to keep His promise." God can be trusted to keep His promise. Kapag sinabi ni Lord, panghawakan mo na. Kapag ka may sinabi si Lord sa iyo at pinangako si Lord sa iyo, panghawakan mo. Sabi mo, akin yun. Amen? Dahil hindi siya paasang Diyos. Kung anong sinabi ng Diyos, tutuparin niya yun. I'm very confident na sabihin, kung anong sinabi ni Lord, tutuparin niya yun. Numbers 23:19. Ito po ang magpapatunay. God is no mere human. He doesn't tell lies or change His mind. God always keeps His promises. Woo! Ang Diyos natin hindi tao. Alam niyo po kasi, kapag sa tao tayo aasa, talagang paiba-iba. Meron kasi mga tao, ang daling mawalan ng pag-asa. Bakit nawawalan ng pag-asa? Kasi umaasa sa tao. I want to tell you, ang tao pabago-bago. Ang tao pabago-bago. Kung ano sinabi ng tao, hindi yun ang lasay. Kung ano sinabi ng doktor, hindi yun ang lasay. May mga sinabi ang doktor, ay ganito. No. Ang sinabi ni Lord ang lasay. Amen? May mga tao na discouraged na dahil sa sinabi ng tao, pero I want to tell you, hindi yun ang last say. Ang sinabi ni Lord ang last say. Woo! Ang sarap isampal sa kaaway eh. Ang sarap, kasi ang kaaway, alam niyo po ang kaaway, gusto lagi tayong mawalan ng pag-asa. Yung ba, ay, kawawa naman ako. No. Hindi ako nawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ko'y buhay. Amen? At sinabi malinaw na malinaw, God always keeps His promises. Your God is a promise keeper. Kaya kung may panghahawakan ka nga, kung may panghahawakan ka lang din, panghawakan mo na ang salita ni Lord. Huwag mong panghawakan yung salita ng ibang tao, even the government. Huwag yung panghawakan ng salita ng government dahil pabago-bago yan. Salita ni Lord ang hindi nagbabago. Amen? Joshua 21:45. Not all of the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. I want to ask you, anong promise ni Lord sa iyo? Kasi naniniwala ko, hindi tayo dinala ng Panginoon dito sa lugar na ito ng Canada. Hindi ka dadala ni Lord sa isang sitwasyon na iiwanan ka lang niya. Amen? Hindi ka dadala ni Lord sa bansang Canada para iwanan ka lang niya at pabayaan. Amen? Lahat na pinangako ng Panginoon sa Israelites na magagandang bagay ay nangyari. Kung ginawa ni Lord noon, kaya niya din gawin ngayon. Kasi ang Diyos natin, hindi lang siya makapangyarihan, hindi rin siya nagbabago. Kung ano ang Diyos natin noon, siya din yun ngayon, at siya rin yung bukas. Kaya wala kang dapat ipag-alala, kapatid. Amen? Ang Diyos natin ay tapat. Palakpakan natin si Lord, come on. Ay, salamat Lord. Pastor, bakit ganon? May pinanghawakan akong promise. Pero bakit ganito yung sitwasyon ko? Here's the thing. May promise si Lord, pero may process din. At maaari ngayon, nasa process na season ka. Pinaprocess pa lang ni Lord yan. Talaga may process moment. Ano po? Pero
sa dulo, yung purpose pa rin ni Lord ang magpe-prevail. Kung ano sinabi ni Lord, yun pa rin ang gagawin niya. Kaya huwag kang panghinaan, kapatid. Kapag ka may promise kang pinanghawakan sa Panginoon, tiyak at tiyak dadaan ka sa process. Hindi agad lalabas ang isang upuan na ganyan. Meron munang process. Ano po? May proseso. At maaari ngayon, pinoproseso ni Lord. At doon sa proseso, binabago ni Lord pati ang ugali natin. From glory to glory. Hindi na napapansin, kapag ka dumadaan tayo sa pagsubok, doon natin nakikilala ang tunay na sarili natin. Kapag ka dumaan ka doon sa pagsubok, doon mo nakikilala, ay, mainisin pala ako. Pagka dumaan tayo sa pagsubok, nakikilala natin, ako pala mainitin ng ulo. Ano po, doon natin nakikilala at doon tayo binabago ng Panginoon. At napakagandang isipin, binabago tayo ni Lord. From glory to glory, hindi pa tapos si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Hindi pa tapos si Lord. I just want to invite the worship team, please. Isaiah 60:22. Sa mga naghihintay ng answered prayer, Isaiah 60:22 says, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Woo! Sino excited? God is never late. He is always on time. God is never late. Merong tao dito gustong or hinahanap ang salitang ito. God is never late. Akala mo late na si Lord, hindi late si Lord. He is always on time. Sabihin mo sa katabi mo, Lord. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, naniniwala ko. Ang timing mo ay laging the best. Amen. Right now, tayo lahat. Amen. God is never late. He is always on time. Praise God. Woo! Alam niyo po, biyaya ng Panginoon, being a Christian is very challenging. Pero alam niyo po, sa journey as being a Christian, dun mo nakikita lalo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mas lalo kang aasa sa Kanya. Mas lalo kang magtitiwala sa Kanya. Pastor, bakit ko kailangan pagkatiwalaan ang sinabi ng Diyos? May sasabihin ako sa inyo. Nung si Jesus, bago siya ipako sa cross, sinabi niya sa kanyang disciple, mamamatay ako. But in 3 days, after 3 days, ako'y muling babangon. After 3 days, mamamatay ako, pero after 3 days, muli akong babangon. At alam niyo po, nangyari yun. Gusto kong sabihin sa bawat isa sa inyo, kung ginawa yun ni Jesus noon, at siya ay nangako, babangon ako in third day, babangon ako muli. Kung doon ginawa ng Panginoon, sapat ng panghawakan natin lahat ng pangakong sinabi niya. Lahat ng sinabi ni Lord sa Bible, totoo. Kasi ginawa ni Lord Muli siyang nabuhay. Kaya kapatid, sa sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin mo, sa sitwasyon na, bakit ganun? Kapatid, manatili ka. Dahil ang Diyos natin ay buhay. At right now, aawitin natin muli. Tayo muli aawit sa Kanya. Itataas natin ang pangalan ng ating Diyos sa lugar na ito. Handa na ba kayo doon? Habang inaawit natin, itong awit na to, gusto ko, habang inaawit natin to, nandoon yung eagerness mo at sinasabi mo, yung gigil mo, Lord, buhay ka, Panginoon. Ikaw ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat at sumasagot sa aking mga dalangin. Lord, hindi ka patapos sa buhay ko. Habang inaawit natin, habang umaawit tayo sa Panginoon. Handa na ba kayo? Oh, come on, let's worship our God.
Hallelujah. Come on, palakpakan natin si Lord. We will declare that our God is alive and He is powerful. Come on. You see what I see. You see what I see.
on, church, one more time. Come alive. Come alive. Wake up, sleeper. He is risen. Our King is risen. We are risen. Come on, Paradise. come wide open. He is risen. We are risen with Him. Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo. Hey! Sabi mo sa katabi mo. Bago na! Sabi mo sa katabi mo. Gising na! Ang Diyos natin ay buhay! Sabi mo sa likod. Ang Diyos natin ay buhay! Ang Diyos natin ay buhay! Last time! Hey! Come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with His paradise. Come wide open. He is risen. We are risen with Him. Hallelujah! We give you praise. We give you praise. Come on. Minsan papalakpakan natin si Lord. Woo! Lord, marami pong salamat sa ginawa mo ngayong hapon na ito. And Lord, next week we are very excited sa kasunod, Panginoon, na word mo pa about this matter. Lord, I pray for these people. Patuloy mong i-reveal ang iyong sarili sa bawat isa. Patuloy kayong maghari sa bawat isa sa amin. And Lord, I dedicate to you ang bawat isang tao na nandito ngayon. Maging Lord, sa mga nasa online, have your way in our lives. This we pray in Jesus' name. Amen.